Good evening mga ka-channel, mga ka-tech. Ito po ang ating bagong kabit na 6-in-1 watt meter. Ang kagandahan nito ay mamomonitor mo yung harvest mo sa isang araw or sa isang buwan. Ang harvest ko ngayon ay 41 watts. Yan ang harvest ng aking battery. Actually naka on grid tayo ngayon. Ang nagana sa akin ay on grid, tapos sa araw ay off grid. So ngayon mamomonitor ko na yung harvest ko sa isang buwan, kung ilan ang na-harvest ng ating panel. So dito magre-register yan. Diyan magre-register yung harvest natin ng isang buwan. At ito naman yung harvest ng ating panel. Ayan, ito yung volts ng ating DU 223. Ito yung ampere 0.40. Ito yung hertz 60 hertz. Yung power factor nya 0.46. Ang kakakabit ko lang nito, bali ang na-harvest nya ay 0.01 kilowatt. So bukas malalaman natin kung ilan gaano magdamag ang na-harvest ng ating battery. O naka on grid tayo ha, yan. So kaya naka open yan, gawa nga yan ay magkakabit tayo yan. So after nyan ay kuklose ko na uli yung ating box. So ito rin, pwede rin to na ikabit sa bahay kahit wala kang solar. Ang purpose nito ay ma-monitor mo yung nagagamit mo sa isang buwan. Dito yon magre-registered. Yan, sa kilowatt. At ito naman yung gamit mo sa araw-araw, yung nasa taas. So, ang kagandahan nito, halimbawa, nag-registered ng 200 kilowatt dito. Tapos, ang reading sa metro ay 400. So, dun pa lamang malalaman mo na may problema yung linya, yung linya mo. Either nasira ang metro mo or may nakatap sa linya mo. Ito ang bagbabasihan mo ngayon. Ito, mamomonitor mo ngayon kung gaano ang gamit mo sa isang buwan. So, nagtataka yung iba, bakit wala naman akong ginagamit na appliances, bakit ang taas-taas ng bill ko? So, dito mo malalaman yan. Ito po ang pwede nyong ilagay sa inyong main breaker. Mga electrician po ang nakakaalam niyan. Pwede itong gamitin. Halimbawa naman ay tapos na ang reading ng isang buwan, pipindutin nyo lang tong blue para mag-reset siya uli sa 0. Para monthly ay alam nyo yung dito pa lamang ay alam nyo na yung babayaran nyo. Halimbawa, let's say 200 kilowatt, magkano ang per kilowatt sa inyo? Halimbawa ay 12. Ita times mo lang yon, 12 times 200, yun na ang bill mo. Yun ang kagandahan na meron itong 6-in-1 watt meter. Yan ang purpose niyan. Sa aming mga nagsosolar, ang purpose naman nito ay yun nga, malaman ko yung harvest ko bukas ng aking mga panel. Kasi ano yan, actually meron naman dun sa ano, yan yung watt meter na yan. Namomonitor ko naman yan yung harvest niya. Pero ito ay yung kaya ako naglagay niyan ay parang sa gabi na kung gaano ang na-harvest ng aking battery. So yan lamang ang harvest ko sa gabi. 41 watts ang harvest ko ng battery. Battery ang gumagana niyan. Yung 41 watts na yan. Yan yung harvest. Yan yung bumabawas sa consumption ko kay DU. May minus yung 41 watts. So yun lamang pinakita ko sa inyo. Ang connection nga pala nito, ito yung city sensor nito ay nasa loob ng city. Dalawang klase yan eh. Yung isa nasa labas yung city sensor. Ito naman ay nasa loob. Ito ang internal. Yung isa ay external.
Ang linya lang yan ay eto yung nasa baba, nakita nyo yung dalawang yan. Yan ang susuplayan mo ng 220. So 220. Tapos yung load mo naman, yung load mo ha, load. Yung isang linya papasok din sa butas, lalabas doon at itatap mo dito sa isang linya. At yung isang linya mo ay irerekta mo dito. So ganun lang po kasimple yan ang koneksyon. Ulitin ko po, itong dalawang to ay itatap nyo dyan ang 220. Okay, 220. At yung sa load mo, yung load mo mismo ha, sa loob ng bahay, ay yung isang wire ay papunta dito sa butas. Diretso dyan at itatap mo sa isang linya. At yung isang linya ay diretso na rito. Sa load side ang sinasabi ko ha, load side. Isang linya ng load side ay itatap mo lang dyan. So wag po kayo mag-ano ha, yan po ay 220. Delikado po itong ginagawa ko kaya hindi ko na sinusundot. Actually kahit naman sundutin ko yan, 110 lang yan, pero hindi kakasya hindi kakasya. Hindi kasya ba? Kasya. Kasya, yan, 110 yan. Huwag niyo pong susubukan to. Mga professional na electrician lang ang gumagawa nito. Yan, 110 yan. Pakita ko sa inyo yung aking pilot lamp. Meron ako ditong pilot lamp tester Wait lang ha, hanapin ko yung aking pilot lamp tester. Ito yung aming pilot lamp tester. Ayan, ito. Makikita nyo yan ay maiilaw yan. Yan, nakita nyo, umilaw. Yan, kita nyo, yan, ilaw yan. So yan, ilaw. So yun, ibig sabihin nun, buhay ang linya nun. Yung isa, buhay yan. Pag hindi umilaw yan, ibig sabihin, walang linya yan, putol. Ayan, nakita nyo yung ilaw. Medyo ibababa ko ha, para makita nyo. Ito, makita nyo yung ilaw. So yun, kita nyo, yan, nailaw. Kahit hindi pinipindot, kahit hindi pinaano, nailaw. Yun. Ayun, nakita nyo, nailaw. Wala, yan. So pag inano yan, iilaw yan, ibig sabihin ang linya natin ay buo. Pag hindi umilaw yan, may putol lang linya. So yun, ito yung aming pen light tester na sinatawag. So yun lamang ang paglinya niya, napakasimple at very useful to. Pwede, like I said, pwede kayong magpakabit nito sa inyong bahay para ma-monitor nyo kung gaano talaga ang consumption nyo sa isang buwan. Yan, medyo tumaas na siya ng 0.2 kilowatt hour. So malaman natin bukas kung makakapag 1 kilowatt ako na harvest sa gabi. Actually nag-start lang ako ngayon mga 21 2:20 alas anong oras na ito? Teka lang ha, hindi ako kung anong oras. 12 bang oras yun? 21 22, 23, 24 8:30 8:30 nga 8:30 ako nag-start. 8:30 nga, 8:30 ko yan kinabit. So yun, hanggang 41 watts lang pala ang harvest ko sa gabi. Ang voltahe ng ating battery ay 12 volts, 12.2. Yan, 12.2. So 12.2 ang battery natin. At malaman na lang natin yan kung hanggang saan ang itatagal niyan. So yun lamang po, pinakita ko sa inyo yung ating bagong kabit. Actually hindi yan upgrade.
Bagong ano lang, bagong install na gamit sa solar. Even in the electrical, very useful yan. Like I said na pwede nyong ipakabit sa inyo to sa mga electrician, tong 6-in-1 watt meter. Mamomonitor nyo yung consumption nyo dito pa lamang sa isang buwan. Malalaman nyo na yung babayaran nyo at yung consumption nyo sa isang araw dito sa taas. Yun, sa isang araw malalaman nyo yan pag ipinakabit nyo to sa bahay nyo kahit wala kayong solar. Very useful po ito. I very recommend po sa inyo sa lahat ng gumagamit ng Meralco. Kabit nyo yan para malalaman nyo kung bakit, o kaya bakit kayo nagtataka, wala naman akong ginagamit, bakit ang taas-taas ng bill ko sa kuryente. Dito nyo malalaman yan. Dapat magkakaparehas yung kilowatt hour dito at yung kilowatt hour sa bill nyo sa Meralco. So yun, malalaman nyo kung may nakatap sa linya nyo or sira na yung metro nyo. Kaya mataas ang binabayaran nyo kahit wala kayong ginagamit. So yun po ang purpose nito kung wala naman kayong solar. Very recommend po ito na ikabit nyo po sa bahay nyo kahit wala kayong solar, for monitoring ng consumption or monitor nyo kung may nakatap sa linya nyo. Yung mga nagtataka bakit mataas ang bill, wala namang ginagamit. So yun, ito po, very useful. Kung malapit lang kayo dito sa akin, sa lugar namin, PM nyo lang ako, kakabitan ko yan ito along Palisam area, even in Calamba area, magkakabitan ko po kayo. Chat nyo lamang ako. So yun, very useful po talaga to, very useful. 101% na kagamit-gamit sa bahay kahit walang solar setup. Diyan pa lamang ay monitor nyo na yung o matutuos nyo na yung bill nyo sa isang buwan. Ang cut-off kasi namin dito ay 8-8. Halimbawa, ngayon ay ano ba ngayon? August. Ang cut-off namin ay August 8 to September 8. Tapos September 8 to October 8. Basta laging 8-8 ang aming cut-off. Isang buwan yun. So yun lamang. Halimbawa, nag-cut off na kayo ngayon. Ngayong umaga ay nag-cut off kayo. So may reading na to. May reading na yan si kilowatt. So dun lamang malalaman nyo na kung magkano babayaran nyo. Ta-times nyo lang kung magkano ang per kilowatt hour nyo. Yun na po ang babayaran nyo. So yun lamang. At isang magandang gabi sa inyo pong lahat. At bukas yan ay tatakpan ng muli natin yan. So yun lamang. At muli ang aking off-grid ay nakatambay lang. Yun si Samsung. Naka-on yung aking, naka-on yung breaker niyan. Ito. Yung pulang breaker. Ayun, yung pala yan. Naka-on yan. Kaya kahit mag-brown out yan, automatic yan. Pasok si battery. May kuryente tayo. Hindi mamamatay yung anumang nakasaksak sa aking bahay. Kahit computer yan o computer man yan or whatever na gamit nyo. Gamit ko pala ay hindi po mamamatay. Continuous. Kaya nakaset up yan. Kumbaga automatic automatic generator. Kung sa mga malalaking company kapag nag-brownout, automatic may ilaw. So ganyan din yung aking bahay. Wala po akong brownout kasi nga meron naman naka-off-grid tayo. Dalawang setup yan. On-grid. Ito yung on-grid. Ito yung on-grid ko. Yan. At yung isa, si Samsung, yun yung aking off-grid. Ito po ang control naman ni Samsung. Yan, yung aking mga yan ang control niya, yung mga breaker ng aking off-grid. Yun ang aking controller.
Yun ang aking automatic transfer switch. Yung galing yan kay Sir BS, kay Erwin Magalona. Magalona. Magalon. Yun. So, yun ang ating paring yung backup power supply. Kinabit ko lang yan kasi sayang naman. Ito nga pala, pwede yan sa sa router. Kung gusto niyo dire-diretso yung or hindi makakat ang wifi nyo kapag brownout, ito po ang ginagamit dyan. Backup power supply, 12 volts po yan. Ilalagyan po namin ng battery yan. I think yan, 4S2P ang kasya dyan ng 32650. Pwede dyan. Pwede rin mas lakihan nyo, kaso hindi na kayang kargahan niya kasi 10 amps lang yan 10 amps charging lang yan. Good for lang yan, talagang maliliit na gamit. Sa router pwede yan. Yung 12 volts na yan. So yun ang aking limiter na umangat na yung kanyang stick, ba to? Yun, yung dilaw na yun, yan umangat na kasi kaya tinanggal ko na. So yun, update lang sa bagong kabit nating 6-in-1. Bukas malaman natin kung ilan ang harvest niya sa magdamag ng ating battery. So talagang stick sa 41 lang siya, 41 watts. Good na rin kaysa naman wala kang harvest sa gabi. Hindi pa kaya mag-off-grid ng aking mga battery sa gabi. Kinakapos kasi nga naman tong mga hingi-hingi lamang na battery, saka mga lead acid yung aking bagong kabit na 5 yung 2 Amaron at 2 Motolite at isang e-bike battery. Ito po yun, yan yung 2 Amaron at yung 2 Motolite, yun yung itim, yan itim. Tapos ito yung aking e-bike battery. So yun, 41 watts lang siya. Naka-stick hanggang magdamag yan na 41 watts. So ano nga pala yan, kaya 12.2 yan. Ayan ay kinakargahan yan ni Paxor, yung 2 kong Paxor. Yan, ito yung dilaw saka yung pula. Nakasaksak yan dun sa aking isang kontador. Nakasaksak yan sa isang aking kontador sa mga inductive load ko. So ang plano ko nga pala dyan ay isi-separate ko na talaga tong si on-grid. Yan, separate ko na, paghihiwalayin ko na talaga si on-grid at off-grid. Ang yung aking off-grid ay isusupply, gagamitin ko dito sa bahay, yung 2 bahay. Yung aking on-grid na ito ay gagamitin ko naman sa aking mga inductive load, yung water pump, yung aircon, yung water heater, yung aking turbo, yung aking microwave. Yun, kasi hiniwalay ko ang linya nun, ginamit ko yung isang kontador ko, pinagsama-sama ko yun para dun lamang sila yung mga inductive load ko. So yun ang aking plano. Yung lahat ng aking panel ay dito ko na isasalpak kay on-grid. At yung aking 2 500 watts na Trina, yun ang bibiling ko. Dito naman yung kay off-grid, kay Samsung.
So ang magcha-charge ngayon sa aking battery ay 1 kilowatt. 1 kilowatt lang muna. 1 kilowatt, dalawang 500 watts na Trina pag tayo ay nagka-budget. So yun, nag-change plan tayo. At siguro ay hindi ko na ibibenta tong aking on-grid. Gagamitin ko na lamang sa aking inductive load. At yung aking si Samsung ay pag nagka-budget talaga, i-upgrade ko rin talaga yan. I-ano ko ng 3 kilowatt 48 volts. Kaya naman kasi ang aking battery ay ano naman 8 ang aking battery. Ay siyam pala, siyam. Pwede kong sa isang tigalawang battery ang gagawin ko para mas mababa ang hatak ng current sa mga battery. So yun, pag-aralan nyo yung connection ng bakit may mga 48 volts, bakit may 24 at bakit may 12. Pag-aralan nyo po yun, yung ganong system. Maano nyo yun sa mga kaibigan natin na mga nag-YouTube, may mga channel. Doon nyo po maunawaan nyo kung bakit may ganong setup. Bigyan ko lang kayo na idea kasi ang 48 volts ay sa mga inductive load yan, malakas ano yung mga current. So ibig sabihin kung 12 volts lang yan, ang setup mo ay sobrang laki ng hatak ng kuryente sa battery, kaya diskarga kagad. So dapat talaga doon ay 48 volts para yung hatak ng kuryente ay hindi ganun kalaki, paghahatian ng apat. Walang pinagkaiba yan sa bumubuhat ng aparador na ang isang tao ang nagbubuhat, siyempre hirap na hirap. I-compare mo sa apat na tao, mas magaang. Ganun po yun. Ganun lang po kasimple ang paliwanag doon. Kung halimbawa naman ay 2 tao lamang ang bubuhat sa aparador, mas magaang pa rin yun compare mo sa isang tao, kasi ang isang tao lang ay yung 12 volts ay pagod, mamamatay sa hirap. So ganun po yun, pinagagaang ng system ang paghugot ng battery, ng kuryente sa battery. Ganun lang po kasimple yun, yung bakit may 12 volts, may 24 at may 48. So kung mas mataas pa sa 48, much better. Kung may inverter na 96 volt, much better yon. Napakaliit ng kakaining kuryente sa battery, pero ilang battery naman yon, yung 96 volt. Napakaraming battery nun. Yung 60 volt ay 5. Di ang 60, 72 ay 6. Ang 62, 72, 80, 8 battery na naka-series. O biruin nyo yung 8 battery na naka-series. Hindi pa sapat yun pag ganun. 8 battery naka-series, dapat yun dalawa, di 16. Ganun kalaki ang budget pag naka 48 volts ka. Pero kung bibili ka naman ng buo na ng wall type na battery na LiPo4, ay napakamahal naman. Magkano ang isang ganun ngayon na 100 Ah lamang na 48 volts? Napakamahal po nun, pero sulit ka naman sa gamit. Talagang masusulit mo na ang pagsusolar. Nga lang talaga, lalakihan mo yung babudgetan mo talaga. So yun, medyo nalayo tayo sa usapan. So yung pinakita ko lang sa inyo yung ating 6-in-1 watt meter. Ang connection niya napaka simple. Ito na penlight na gagamitin ko. Yung tong dalawang to ay teka lang.
Ayun. Itong dalawang to ay susuplayan nyo ng 220. Ayan, na ilaw. Ito 220. At ito yung load side nyo, yung isang linya ay dadaan dito sa butas, pupunta dito sa isang linya. Okay, naunawaan nyo? At yung isang linya ng load ay didiretso nyo na rito. Bali, isang linya lang ang papasok din sa butas, direkta doon, tatap doon. So, ganun lamang, kasimple ang paglilinya niyan. Kayang-kaya na ng mga electrician yan. And then, ang gamit nito ay kung wala kayong solar, ito ay mamomonitor nyo. Dito pa lamang malalaman nyo na ang inyong babayaran monthly. Kung ano man ang nakalagay dyan, consumption nyo ay 200 kilowatt. I-times nyo lang sa per kilowatt ng inyong Meralco kung magkano man. At ito yung sa taas, yung consumption nyo sa isang araw, yung gamit nyo. Ito yung total na gamit nyo sa isang buwan. Okay, ito yung voltahe ng ating DU. Ito yung amperahe, 0.39 amps, 60 Hz. Yung power factor niya, 0.47. Yun, ganun lang kasimple po yan. At very useful, very useful. Kahit wala kayong solar setup, kabit nyo lang to sa main breaker ng bahay. At mamomonitor nyo kung may nakatap sa linya nyo. Bakit? Yung iba nga sinasabi, bakit wala naman ako masyadong gamit, ang laki-laki ng binabayaran ko. Dito malalaman nyo kung may nakatap sa linya nyo. Kung wala man, yung kontador nyo ang sira. Yun lamang. Kasi kung halimbawa dito ay naka-registered ay 200 kilowatt, tapos ang bill nyo sa Meralco ay 400, yun pa lamang, alam nyo na may problema ang linya, either kontador o may nakatap. So yun, very useful yan, yung 6-in-1. I very recommend sa inyo na magpakabit kayo niyan sa lahat ng gumagamit ng Meralco. Pakabit po kayo niyan. Napakadali lang naman ikabit niyan. Napakadali. Kung ano, di-chat nyo lamang ako, kakabitan ko kayo niyan. Kung nandito man kayo sa area ko ng Palisam. Ang presyo nga pala niyan ay nasa 600 sa kay Shopee. 600. So, biruin nyo, 600 plus yung labor, 600. Di 1 to lamang. Monitor nyo pa yung consumption nyo isang araw at consumption nyo isang buwan. Ganyan kaganda yan yung ating 6-in-1 watt meter. So yun lamang, at napahaba na tayo, 28 minutes. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and also share para naman medyo ganahan ang iyong lingkod ng pagbibideo. At by the way, salamat sa patuloy na tumatangkilik at nagsasubscribe sa atin. Tayo ngayon ay nasa 456 pa lamang. Sana nga ay maabot ko yung 1K subscriber para naman ma-monetize na tayo ni YouTube. Actually ako ay 3.5 years na sa pagbablog, pero hindi sulit kasi nga mababa yung aking subscriber. Sana nga ay tulungan nyo ako na ma-attain ko yung 1,000 subscriber. I promise na marami akong iba-vlog sa inyo about the solar. And by the way, yung nga palang ating project na 40 kilowatt na grid tie sa school. So tuloy na po yun. Inaantay lang natin yung budget. Maybe next month lalatagan na po natin ang panel yun. So yun lamang. At isang mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Ngayon po ay 22, 23, 24, 22. Ay di alas 10 na yan. Alas 10, 5. So ganun pa rin. Ang ating harvest ay 41 watts. Ma-harvest ng ating mga battery. At ang total niya
niya ay 0.03 kilowatt. So yun, isang mapagpalang gabi sa inyo pong lahat, at tayo po ay temporaryong mamamahinga. At bago tayo mamahinga ay siyempre manalangin muna bago matulog at magbasa ng Biblia. Okay? God bless us all po, mga kapatid, mga kasolar, mga kate. Good night.